Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pasyalan ay isang lugar kung saan ay nakapagbibigay ng saya sa isang tao. Nagsisilbi itong pahinga ng ilan lalo na ng mga taong madalas ay subsob sa pagtatrabaho at wala ng oras para sa kanilang sarili. Ngunit paano kung ang pasyalang napuntahan mo ay mayroong kakaibang pakiramdam? Pahinga pa bang maituturing ito? Halina't samahan ninyo akong basahin ang liham na pinadala ng ating letter sender. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ranzel. 29 na taong gulang, taga Valenzuela. Nagtatrabaho po ako bilang officer staff sa isang kumpanya at so far ay so good naman po ang kita ko dito. Well anyway, hindi po tungkol sa pag-ibig o kwentong may kinalaman sa aking buhay itong aking ibabahagi sa inyo. Kundi may kinalaman sa katatakutan. Yes, para sa mga listeners, you guys heard it right. Ang liham kong ito ay naglalaman ng kwentong kababalaghan. Kagaya ng marami mong letter sender na nakadama ng kababalaghan, ay naranasan ko na rin po ito, Papa Dudut. And it made me realize na sa mundong ating ginagalawan ay may mga pangyayari na talagang hindi natin lubos na nauunawaan at pinaniniwalaan. Isang halimbawa na nito ang aking naging karanasan. Ang kwentong ito ay nangyari 3 years ago. Kaya't medyo sariwa pa sa aking isipan ang lahat. Kung tutuusin ay ayaw ko na sanang balikan ito dahil pilit ko na itong kinakalimutan. Pero naisip ko na the more na ibinabaon natin sa limot ang isang bagay, Papa Dudut, the more na naaalala natin ito at hindi ko alam kung bakit ganon ako, Papa Dudut. Kaya't imbis na kalimutan, I should accept the fact na naranasan ko ang kababalagang ito at minsan ding naging bahagi ng buhay ko dito sa mundong ibabaw. Maikli lamang po ito kaya't sana'y magustuhan nyo pa rin, lalo na ng inyong mga listeners. Nagsimula ang lahat ng magkayayaan kami ng kaibigan / ka-office mate kong si Ari na mamasyal. Nung una ay tumanggi pa ako. Pero naisip ko na ang tagal ko na rin palang hindi nakakapaglakwatsa kapag day off. Isa pa'y naisip ko na isang araw lang namang kaming gagala. Kaya't bandang huli ay pumayag na rin po ako. Sa isang kilalang pasyalan ang naging destinasyon namin. Papunta roon ay sumakay kami ng bus at pagkatapos ay naglakad na lamang kami papunta sa nasabing lugar. Actually, bago pa po yun ay dumaan pa kami sa iba't ibang lugar na malapit sa pakay naming puntahan para mag-selfie. At nang may maipost kami sa Instagram. Nang makaramdam ng pagod ay kumain kami sa isang fast food chain. And almost 1 hour din kaming tumambay doon dahil as usual, pagkatapos kumain,
ay nagpababa ng busog ay hindi nawawala ang daldalan. Hapon na nang makarating kami sa pakay naming lugar. Nang marating namin yon ay marami pang tao kahit papalubog na ang araw. Pagkapasok sa nasabing pasyalan ay agad kaming nag-selfie sa halos bawat sulok nito. Hindi ko na po masyadong idedetalye ang pasyalan for privacy pero nagsimula ang kababalaghang naranasan ko nang dumaan kami sa isa sa mga atraksyon ng pasyalan na yon. Sa hindi malamang kadahilanan, pagpasok ko pa lamang sa loob ng atraksyon na yon, ay nagtayuan na ang balahibo ko at nakaramdam na ako ng kakaibang lamig. Nang dahil doon ay napahimas ako sa aking magkabilang braso. Nilalamig ka? Tanong sa akin ni Ari. Oo ikaw ba? Hindi, tanong ko pabalik dito. Hindi naman, ang init-init nga sabi pa nito sabay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko pinahalata, Papa Dudut, ngunit minadali ko ang paglabas sa attraction na yon dahil iba talaga ang pakiramdam ko at mabigat. May lakad ka ba? Tanong pa sa akin ni Ari. Ha? Bakit? Naguguluhan kong tanong. Nagmamadali ka Ang bilis mo maglakad. Kapapasok pa nga lang natin doon sa loob. Parang gusto mo na kaagad lumabas. Wika pa niya. Utal-utal kong sabi. May sasabihin ako sa iyo. Huwag mo kong pagtatawanan ha. Ano yun? Bakit naman kita pagtatawanan? Ano kasi? Bitin ko sabay muling nagsalita. Iba yung pakiramdam ko doon sa loob ng attraction na yon. Ewan ko ba kinilabutan ako? Dagdag ko. What do you mean? Tanong pa ulit ni Ari. Ewan, hindi ko nga ma-explain Basta kinikilabutan ako. Sad ko pa. Okay fine, whatever. Sa sagot na yun ni Ari, alam kong hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Pero wala naman akong magagawa. Ayaw ko naman ding pilitin siya dahil mag-iba naman kami ng nararamdaman at isa pa, wala akong sapat na ebidensyang may papakita sa kanya para mapaniwala siyang may iba nga akong pakiramdam doon. Teka, may CR ba dito? Kanina pa ako naiihi Tanong ko bilang pagbabago ng usapan. Ang alam ko meron, nakita ko yun kanina Wait lang. Saglit na ginala ni Ari ang kanyang paningin para hanapin kung saan niya nakita ang CR kanina. Ayun, sabi niya nang sa wakas ay makita ito. Inaya ko siya sa CR at sumama naman siya, Papa Dudut. Sige na, umihi ka na. Mag-retouch lang ako dito. Wika ng aking kaibigan na siya namang pasok ko sa loob ng cubicle. Agad kong pinakawala ng likidong kanina ko pang pinipigilan nang makaupo ako sa toilet bowl. Ilang saglit pa ay narinig ko si Ari na humihikbi na para bang umiiyak. Mahina lang ngunit malinaw kong nadidinig dahil tahimik ang loob ng comfort room. Nagtaka ako ng dahil doon. Napakunot noo ako at saka nagsalita. Girl, anong nakakaiyak sa pag-retouch? Natigilan ako nang makitang wala na si Ari sa loob ng CR na kanina ay nasa harapan ng salamin bago ako pumasok sa loob ng cubicle. Gayon na lamang, ang kaba ko dahil nang igala ko ang tingin sa loob ng CR ay wala namang tao. Nang tuluyan na akong lumabas ng cubicle sa hindi malamang dahilan ay parang na-curious pa ako kung saan ang gagaling ang mahinang hikbi ng pag-iyak. Pagkatapos noon ay pinakiramdaman ko kung saan ang gagaling yon. Naglakad ako papalapit sa iba pang cubicle nang sa wakas ay nalaman ko kung saan yon ang gagaling. Sa pinakadulong cubicle. Hello Ari, ikaw ba yan? Hindi ito sumagot, Papa Dudut. Bagkos ay nagpatuloy ito sa pag-iyak. Dahil hindi na ako nakatiis ay binuksan ko ang pinto ng cubicle at muling nagsalita.
Ari, bakit hindi ka sumasa? Napatigil akong muli. Gaya kanina ay hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla kong makita na wala namang tao sa naturang cubicle at tumigil na rin ang mahinang hikbi ng pag-iyak. Napasigaw ako sa labis na takot at lalo pang bumilis ang kabog ng dibdib ko nang maramdaman kong may nakahawak sa balikat ko. Nang dahil doon ay hindi ko napigilang mapaluha at itakip ang aking mga palad sa aking mata dahil hindi ko pa man nakikita kung sino o ano ang nakahawak sa balikat ko, tiyak kong hindi ko yon gugustuhing makita. Hoy girl, ano ka ba? Ako to si Ari. Nang narinig ko ang boses ng aking kaibigan Papa Dudut ay humarap ako sa kanya. Mula sa pagkakatalikod ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Sa puntong yon ay abot-abot pa rin ang kilabot na nararamdaman ko at hindi ko na rin napipigilang umiyak. Ari, umuwi na tayo. Yaya ko sa kanya habang patuloy pa rin sa pagluha. O sige, uuwi na tayo. Pagsang-ayon niya naman sa akin. Pagkatapos noon ay lumabas kami ni Ari sa comfort room at ilang saglit pa ay nakarating din kaagad ang nabook naming sasakyan pa uwi at hindi na rin kasi naging maganda ang pakiramdam ko at para bang napakabigat ng aking mga balikat. Sa sasakyan ay hindi ko pa rin mapigilang lumuha habang si Ari ay patuloy naman sa pag-comfort sa akin sa pamamagitan ng paghaplos sa likod ko ng taas baba. Ano ba kasi ang nangyari doon sa CR? Basag ni Ari sa namamayaning katahimikan. Tumingin ako sa kanya at saglit pa ang lumipas bago ko tuluyang sumagot sa katanungan niya. May narinig akong umiiyak sa CR kanina. Akala ko nga ikaw yun. Kaya nang matapos akong gumamit ng cubicle, lumabas ako kaagad pero wala akong nadatnan na kung sino. Wala ka na rin doon sa harapan ng salamin. Pagkatapos noon ay nakarinig ako ng umiiyak. Pero nang tingnan ko ang cubicle kung saan nanggagaling yung boses na umiiyak ay walang tao doon. Mahabang kwento ko kay Ari. Pagkatapos ko mag-retouch sa CR, lumabas na ako kasi mainit sa loob. Imposible din na may umiiyak doon dahil paglabas ko, wala namang tao doon sa loob bukod sa ating dalawa. Niwala nga rin ako nakitang pumasok eh. Paliwanag naman niya. Kaya nga ako natatakot, Ari. Simula nang pumasok tayo doon, sa isa sa mga attraction sa pasyalan na yon, bumigat na ang pakiramdam ko. Idagdag pa yung umiiyak na babae sa CR, lalo tuloy akong natakot. O siya, mabuti nga siguro na umuwi na tayo nang sa ganun ay makapagpahinga na rin tayo. Medyo madilim na kaya tama lang na umalis na rin tayo doon. Papadudot ng gabing umuwi kami galing pasyalan. Napansin ni Mama na medyo matamlay ako. Nang hipuin niya ang aking leeg ay nakumpirma niyang nilalagnat ako. Agad naman niya akong inabutan ng gamot nang sa gayon ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Niyaya niya rin akong kumain ngunit sabi ko ay bukas na lang ako kakain. Nagdahilan ako na bago umuwi ay kumain na kami ni Ari sa isang fast food restaurant kahit na hindi naman talaga. Wala akong ganang kumain ng gabing yon at mas gusto ko nang humigat magpahinga. 3:00 nang malimpungatan ako. Medyo nangati kasi ang aking lalamunan dala ng panunuyo nito. Kaya kahit na medyo mabigat pa rin ang aking pakiramdam ay sinikap kong tumayo para kumuha ng tubig sa kusina. Ngunit bababa pa lamang ako ng hagdanan ay gayon na lamang ang gulat nang may nakita kong isang babaeng nakaupo doon. Nakatungo siya at dinig na dinig ko ang kanyang pag-iyak. Iyak na pamilyar. O Papa Dudut, alam kong hindi ako nagkakamali. Sa kanya yung boses na narinig ko noong nasa CR ako sa pasyalan na pinuntahan namin ni Ari. Hindi ko masyadong maaninag ang kabuuan niya dahil bukod sa nakatalikod siya sa akin ay madilim na rin ang paligid dahil isang lampshade na may malamlam na liwanag lang
ang nakabukas sa ibabang parte ng aming bahay. Dala ng takot at panginginig ng tuhod ay hindi ko kaagad nagawang makagalaw. Gayunman ay sinikap kong bumalik ng kwarto ng tahimik sa kabila ng kabang nararamdaman. Kahit nangangatal sa lamig dahil sa sama ng pakiramdam. At nakatapat na ang electric fan sa akin ay panay ang pagtagaktak ng pawis sa aking noo. Nagtalukbong din ako ng kumot para lamang masiguradong wala akong makikitang kung ano sa paligid. At ipinikit ko rin ng mariin ang aking mga mata. Pagkatapos noon ay hindi ko na namalayang nakatulog akong muli. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang sikat ng araw sa aking balat. Doon ko napagtantong umaga na pala. Magaan na rin ang aking pakiramdam at kaya ko nang pumasok. Naisip kong mabuti na lang ay nainuman ko ng gamot kagabi ang sama ng pakiramdam ko. "Ayos ka na, anak?" tanong ni nanay sa akin habang naghahain ng almusal sa mesa. "Opo, nay, magaan na po ang pakiramdam ko," sagot ko. "Sigurado kang kaya mo nang pumasok? Pwede ka naman sigurong umabsent muna. Hindi ba may sick leave naman kayo?" wika pa ni nanay. "Hindi, nay. Okay lang po ako. Kaya ko nang pumasok." Nang sabihin ko yon, Papa Dudut, sa hindi malamang dahilan ay bigla akong tinaasan ng balahibo at tila may dumaan na kung anong figura sa gilid ng aking mata kaya't napalingon ako. "Anak, okay ka lang ba?" tanong ni nanay. Gayon na lamang ang gulat ko nang hawakan ni nanay ang aking palad. Napasigaw ko sa gulat ng dahil doon. "Bakit, anak?" nagtatakang tanong pa ni nanay. Wala po, nay. Nagulat lang po ako sa paghawak ninyo sa akin." "Ay na nga bang sinasabi ko eh. Masyado ka nang magugulatin. Iwasan mo yung pagkakape at hindi maganda yan, ha? Tingnan mo, nagiging nervyosa ka na." Pangaral pa niya. "Nanay naman eh. Yun nga lang ang bisyo ko." "Ipapatigil mo pa?" saad ko. "Hay nako, itigil mo na yan. Tingnan mo nga oh. Inahawakan lang kita, nagugulat ka na," sabi niya sabay tawa. Natapos ang pag-almusal ko ng araw na yon ng masaya dahil nakipagbiruan sa akin si nanay habang kumakain. Madalas talaga ay ganoon ang bonding namin. "Alis na po ako, nay. Paalam ko rito." "O sige anak, mag-iingat ka," dinig kong sabi niya bago ako tuluyang makalabas ng bahay. Agad akong sumakay ng tricycle papunta sa sakayan ng jeep. Ngunit bago ako bumaba ay isang refleksyon ang nakita ko sa side mirror ng tricycle. Sa likod ng driver, kitang-kita ko ang nakaupong babae. Suot niya ay isang damit na parang sunog dahil lumang-luma at nangingitim na yon. Hindi pa nakontento ang babaeng yon, tumingin pa siya sa refleksyon ng salamin diretso sa akin kaya lalo kong nakita ang kabuuan ng kanyang mukha. Bitak-bitak ang balat niya na parang banat na mukhang nasunog. Maitim siya at magulo ang buhok. Balungkot ng mukha niya at hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos niya akong tignan ay umiyak siya. Mahihinang higbi ang kanyang pinakawalan ngunit katakatakang hindi siya naririnig ng driver. Naisip ko na hindi nga ako nagkakamali. Siya ang may-ari ng tinig na minsan ko na ring narinig doon sa pasyalan. Nakakatakot, nakakakilabot. Yun ang unang beses na nakita ko siyang malinaw at nasundan pa yon ng maraming beses. "Miss, nandito na tayo, miss." Bumalik lamang ako sa huwisyo nang marinig ko ang boses ng tricycle driver. Nakatingin siya sa refleksyon ko sa side mirror. Agad naman akong napapikit ng mata at nang minulat ko ito ay wala na ang refleksyon, Papa Dudut, ng nakakatakot na babae. Ganon pa man, ang kaba ng dibdib ko ay hindi nawala. Nang magbayad ako sa driver ay agad na akong umalis at hindi na nag-abala pang kuhanin ang sukli dahil ang gusto ko na lamang ay magmadali at makalayo kaagad doon. Gusto kong umiyak dahil sa kaba at takot pero naisip ko, Papa Dudut, ano ang magagawa ng mga yon?
Mawawala ba ang babaeng nagpapakita sa akin kung iiyak ako? Hanggang sa makarating ng opisina ay tulala ako, Papa Dudut. Napansin niyo ni Ari kaya't agad niya akong tinanong kung okay lang ba ako. At nang sumapit ang break time ay sinulit ko na ang pagkakataon na may kwento sa kanya ang nakita ko, Papa Dudut. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Ransel? Tanong niya sa akin. Oo nga, mukha ba akong nagsisinungaling? Tingin mo iiyak ba ako sa iyo ngayon kung ilusyon ko lang ang lahat ng ito? Totoo ang nakita ko. Sigurado ako, Ari. Sigurado ako, giit ko. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi kaya may sumunod sa iyong kaluluwa galing dun sa pasyalan? Hindi ko alam, Papa Dudut, ngunit nang sabihin sa akin yon ni Ari ay mas lalo akong kinilabutan. Naisip ko na baka nga nahata ko ang kaluluwa na yon mula sa pasyalang pinuntahan namin. Pero papaano? Paano yon makakahatak? Anong meron sa akin? Yan ang mga tanong na namamayani sa isipan ko ng mga sandaling yon. Matapos ang break time ay naunang pumunta si Ari sa opisina dahil marami pa siyang gagawin, samantalang ako naman ay nagpunta sa CR para maghilamos. Dahil halata na namumugto na ang mga mata ko dahil sa pag-iyak kanina. Sigurado ako na kapag pumasok ako ng opisina na namumugto ang mga mata ay uusisain na lamang ako ng iba naming kasamahan at wala akong balak na magkwento sa kanila. Baka sabihin pa nila na ako ay nababaliw. Ngunit naisip kong nagkamali yata ako sa ginawa kong desisyon na mag-isang pumunta sa CR, Papa Dudut. Nang matapos akong maghilamos ay agad akong tumingin sa salamin para sana punasan ang mukha ko, ngunit ganoon na lamang ang takot ko nang sa likod ko ay naroon na ang babaeng yon. Malungkot pa rin ang kanyang mukha, ngunit hindi maalis ang katotohanan na nakakatakot ang anyo niya. Muli siyang umiyak kasabay noon ang panginginig ng aking tuhod. Nangihina man ay sinikap kong magmadaling lumabas ng CR nang hindi siya nililingon. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko nagagawang makasurvive sa mga pagkakataong nagpapakita sa akin ng babaeng yon. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang mga naranasan ko na yon, hindi ko maiwasang kilabutan at panindigan ng balahibo. Nang makabalik sa aming opisina, nakahinga ako ng maluwag. Napansin namin ni Ari ang pamumutla ko at ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nakita ko sa CR. Hindi niya maiwasang mapasign of the cross nang dahil doon. Kung kinikilabutan siya habang napapakinggan ang mga kinukwento ko, paano pa kaya ako na ako mismo ang nakakita at nakakaranas ng mga kakaibang kababalaghan? Nagsunod-sunod pa ang pagpapakita sa akin ng babaeng may nakakatakot na anyo, Papa Dudut. Wala siyang pinipiling oras, mapaaraw o gabi man. Basta ako lang ang mag-isa sa paligid ay malaki ang chance na nagpapakita siya. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko ang mapag-isa. Ilang araw ding hindi nagpaparamdam sa akin ang babae kaya't akala ko ay ayos na ang lahat. Ngunit isa sa mga pinakamatinding naranasan ko sa babaeng yon ay nang minsang bigla na lamang sumakit ang aking tiyan sa opisina. Isang gabi abala noon si Ari na maraming tinatapos na papeles, kaya naman hindi ko siya mayaya. Nahihiya rin akong istorbohin siya dahil gaya niya ay marami rin akong ginagawa, kaya naunawaan ko ang sitwasyon niya. Dahil kumukulo at para bang bumabaliktad na ang aking sikmura ay dali-dali akong nagpunta ng comfort room upang mailabas ang dapat na mailabas. Nang sa wakas ay makaupo na ako sa toilet bowl ay nakahinga ko ng maluwag. Natapos ako ng matiwasay mula sa tawag ng kalikasan. Ngunit gano'n na lamang ang naging takot ko nang may itim at mabahong telang nakalaylay mula sa itaas na sumasagi sa aking mukha.
Dahil sa curiosity ay dahan-dahan kong binaybay ang pinanggagalingan ng telang yon at dahil sa takot ay napaupo ako sa loob ng cubicle. Papa Dudut, yun na naman ang babaeng nagpapakita sa akin. Nakadungaw siya sa itaas ng cubicle. Mas nakakatakot ang anyo niya. Maitim pa rin ang kanyang balat na parang sunog at sabog-sabog na gulo-gulo ang kanyang buhok. Kung dati ay malungkot ang aura niya, ngayon ay nakangiti ito ng bahagya. Ngiti na hindi ko nagugustuhan. Ngiti na nagdudulot sa akin ng tripling kilabot, Papa Dudut. Kahit na nanghihina at napaupo sa lapag, ay sinikap kong buksan ang pinto ng cubicle at buti naman ay nagawa ko. Gayon man ay halos matumba ako palabas ng pinto dahil sa panlalambot ng aking tuhod. Kasabay noon ang biglang pagpatay-sindi ng ilaw sa loob ng comfort room. Isa pa sa lalo nagpatindig ng aking balahibo at nagpakilabot ng aking kalamnan ay ang biglang pagsarado ng pinto. Dahil hindi ko yon kaagad mabuksan ay sumigaw ako ng malakas sa loob upang kung sakali ay merong makarinig sa akin sa labas. "Tulong! Tulong!" Naiiyak kong sigaw. Muli kong pinihit ang aking sarili patalikod mula sa pinto at nakita ko na nakatayo ang babae sa aking harapan. Ilang di pa ang layo sa akin. Nananatili siyang nakangiti. "Tulong!" Muli akong sumigaw nang sa wakas ay makita kong gumalaw ang doorknob at mula roon ay nakita ko si Ari. Tumigil na ang pagpatay-sindi ng ilaw. Wala na rin ang babae sa comfort room, ngunit nadatnan niya akong umiiyak at agad niya akong dinulong ng yakap. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari ngunit hindi ko alam kung naniniwala na siya. Maging ako, Papa Dudut, ay iniisip ko na ang mga panahon na yon na sana'y bunga na lamang yon ng imahinasyon. Pero hindi talaga. Sigurado akong totoong nangyari ang lahat ng yon at kakaiba ang kilabot na dulot noon sa akin. Nang sumapit ang linggo ay niyaya ako ni Ari na magsimba. Pagkatapos ng misa ay ipinagtirik namin ang kandila at ipinagdasal ang kung anuman ang naranasang kong kababalaghan. Lihim kong ipinanalangin na sana ay tigilan na ako ng babaeng nakikita ko. Naisip kong kung nagambala ko man siya o nahatak ko siya paalis sa lugar kung saan siya nanggaling. Hindi ko yon sinasadya. Hiniling ko sa Panginoon na sana ay matigil na ang pagpapakita niya sa akin at sana ay makita niya ang liwanag na makatawid na siya sa kabilang buhay. Papa Dudut, matapos ng araw na yon ay hindi ko alam pero napakagaan ang aking pakiramdam. Para bang bigla na lamang nawala ang lahat ng mabigat na bagay na tila nakapasan sa aking balikat. At sa mga sumunod na araw ay hindi na muling nagpakita sa akin ang kaluluwa ng babaeng yon. Papa Dudut, hanggang ngayon po ay wala nang pagpaparamdam na ginagawa sa akin ng babae. Sinabi ko nga noon na kung hindi pa rin madadaan sa dasal at taimtim na panalangin ang pagpapaalis niya, ay hindi ako magdadalawang isip na lumapit sa mga taong may kaalaman sa paranormal na bagay, kagaya na lamang ng medium. Pero luckily ay nawala na siya at sana ay tuluyan na siyang hindi magpakita sa akin. Maayos at gaya ng sabi ko, magana pong muli ang aking pakiramdam. May pagkakataon na natatakot pa rin po ako mag-isa ngunit kapag no choice ay dumarating sa punto na kailangan ko talagang mag-isa, ay hindi na po ito nagpaparamdam o nagpapakita sa akin ang nakakatakot na babaeng yon. Sa tuwing babalikan ko rin na mga nangyari sa akin ay napapaisip ako. Marami kasing pagkakataon na madalas ay sa CR siya sa akin nagpapakita. Naisip ko, hindi kaya mula sa atraksyon ng pinuntahan naming pasyalan ay nahatak ko siya doon palabas at dahil CR ang una kong pinuntahang lugar. Bago kami lumabas doon sa pasyalan ay sa ganoong lugar na lang siya sa akin nagpakita. Hindi ko alam, ang bagay na yan ay teorya ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Kung napili po ninyo itong basahin ay maraming salamat at sana po ay huwag kayong magsawa sa pagbabasa ng mga liham
na ipinapadala sa inyo ng inyong mga tagapakinig at tagahanga. Pasensya na rin po kung hindi masyadong maayos at magulo ang paraan ng aking pagkukwento. Hindi kasi ako masyadong sanay sumulat ng liham. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ransel. Maraming salamat Ransel. Tunay nga na nakakatakot ang iyong naging karanasan. Ngunit isa rin po itong patunay na malaki talaga ang naidudulot ng panalangin upang layuan tayo ng mga bagay na may kakabit na kababalaghan. Dalangin ko din na sana'y magtuloy-tuloy na makita niya ang liwanag upang makatawid na siya sa kabilang buhay. Ito po ang inyong si Papa Dudut. Muli magandang araw sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po yung aming channel na nagpo-post po ng puro horror stories. So ito pong Papa Dudut YouTube channel, minsan ay horror, minsan po ay drama. Pero sa Kaistorya YouTube channel po ay exclusive horror lamang po yan. At narrated po yan by Jason Steele. At ganoon din po, sana po ay suportahan po ninyo ang vlogs ng aking mga kambal, ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.